Magandang umaga mga mag-aaral sa ikalimang baitang. Ang ating aralin sa Araling Palipunan ngayong araw ay para sa ikawalong linggo. So bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin upang hingin ang gabay ng Poong May Kapal sa ating pag-aaral ngayong umaga. Sige, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masigit namin kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli, magandang umaga mga bata sa ikalimang baitang. Okay, magandang araw. Bago tayo tumuloy sa ating talakayan, ay mag-energy check muna tayo. Sige, kapag sinabi kong handang matuto, sabay-sabay niyong sagutin ang at malakas at may ngiti ang handang makinig. Sige nga, subukan natin. Handang matuto? Aba, mahusay. Ngayon na may enerhiya na tayo, ay handa na tayong magpatuloy sa ating klase. Kaya bilang panimula ay atin munang balikan ang ating nakaraang aralin. Ang ating pagbabalik-aral ngayon ay gagawin natin sa pamamagitan ng isang maikli o masayang aktibidad. Gusto niyo ba ng masayang aktibidad? Sige, kaya makinig ng mabuti sa ating panuto upang malinaw ito sa ating bago tayo magsimula. Sige, para sa pamagat ng ating aktibidad ay tinatawag natin itong puso kung Arabia at thumbs up kung China. Sige, paano ba ito gagawin, Binibini? So para sa ating panuto ay makinig ng mabuti. Magpapakita si Binibini ng mga pangungusap sa screen. Ang gagawin ninyo ay alamin kung ito ay ugnayan sa Arabong bansa o sa bansang China. Kapag ito ay ugnayan sa Arabong bansa, ay gumawa kayo ng finger heart na opo mga puso sa inyo at maaari din na gumuhit ng puso sa inyong papel. At kapag ito naman ay ugnayan sa China, ay itaas ang inyong mga thumbs up. Very good. O gumuhit ng hilalaki sa inyong papel. Okay, maliwanag ba mga bata? Sige, tingnan natin kung gaano kayo kabilis makasunod. Handa na ba kayo mga bata? Sige, kung handa na kayo, ay simulan na natin ang ating gawain. Sige, simulan natin para sa ating unang pangungusap. Sige, para sa ating unang pangungusap, saang bansa kaya ito mga bata ang paggamit ng kalendaryo? Sige, ano ang inyong mga sagot? Sige, tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Ang tamang sagot ay tama. Ito ay puso dahil ang kalendaryo ay nagmula sa bansang Arabia. Magaling mga bata. Ngayon naman ay dadako na tayo sa ikalawang pangungusap. Para sa ikalawang pangungusap ay ang hindi pagkain ng baboy. Anong bansa kaya ito? Sige. Ano ang inyong mga sagot? Sige, tingnan natin kung tama ang iyong mga sagot. Tama, ito ay puso. Ito ay ang bansang Arabia.
Ngayon naman ay tutungo na tayo sa ikatlong pangungusap. Para sa ating pangatlong pangungusap, ito ay, saan bansa kaya naman ito? Ito ba ay sa Arabong bansa o sa China? Ang kagamitan ng tsinelas. Sige, tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Tama! Ito ay ugnayan sa bansang China, kaya ito ay thumbs up. Magaling! Sa kanila nagmula ang tsinelas at iba pang kagamitang pang-araw-araw. Sige mga bata, ngayon naman ay dadako na tayo para sa ating pang-apat na pangungusap. Sige, para sa pang-apat na pangungusap ay, ito naman ay relihiyong Buddhism. Sige, saan naman kaya ito nagmula? Sige, tingnan natin kung sino ang nakatama. Okay, magaling. Tama, ito ay ugnayan sa bansang China. Magaling. Ang Buddhism, mga bata, ay isang relihiyon na nagmula sa kanila at kumalat sa iba't ibang bansa. Sige, para naman sa panghuling pangungusap, o ikalimang pangungusap, ito ay ang paggalang sa nakakatanda. Sige nga, mga bata, ano ang inyong mga sagot? Sige, tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Ang tamang sagot ay bansang China. Kaya ito ay thumbs up, mahusay. Ito ay ugnayan sa bansang China dahil sa kanila natin natutunan ang paggalang sa matatanda at ang pagpapahalaga sa pamilya. Ayan mga bata, ang gagaling ninyong lahat at talagang nakatatanda or natatandaan nyo ang ating mga aralin tungkol sa ugnayan ng Pilipinas sa mga Arabong bansa at sa China. Kaya bilang paalala ay tinalakay natin noong nakaraang klase ang tungkol sa pakikipag-ugnayan ng ating bansa sa mga bansang China at ang Arabia. Okay, sige mga bata, ipagpatuloy natin. Nalaman natin kung paano sila nakipagkalakalan, nagpalitan ng kaalaman at nagbigay ng impluwensya sa ating mga ninuno. Ngayon mga bata ay dumako naman tayo sa isa pang masayang laro. Gusto niyo ba ng masayang laro? Okay, mahusay. Mapapatalat ito sa inyong kaalaman. Alam kong masisiyahan kayo sa aktibidad na ito dahil palagi kayong aktibo at mahusay mag-isip. So ngayon mga bata ay mayroon tayong panibagong gawain. Ang ating aktibidad ay pinamagatang tuklasin mo. Sige, paano kaya ito? Binibini. Sige, para sa panuto ay makinig ng mabuti. Para sa panuto ng ating aktibidad ay magpapakita ako ng isang pangungusap sa screen. At sa itaas nito ay may magkakahalong mga letra o jumbled letters. Ang inyong gagawin ay buuin ang tamang salita batay sa pahayag. Naintindihan ba? Okay, mahusay. Sige mga bata, handa na ba kayo? Sige, kung handa na, ay simulan na natin. Sige, para sa unang pahayag, ang bansa na ito ay nakipag-ugnayan sa ating bansa noong sinaunang panahon. Ang bansang ito ay may wika na tinatawag na Sanskrit. Okay, ano kaya ito? Ano kayang bansang ito? Sige, tingnan natin kung tama ang iyong mga sagot. Okay, magaling mga bata. Ito ay ang India, isa sa mga unang bansang nakikipag-ugnayan sa Pilipinas. Ngayon naman ay dumako na tayo para sa ating ikalawang pahayag.
Para sa ikalawang pahayag, ang bansang ito nakipag-ugnayan sa ating bansa noong sinaunang panahon. Ang bansang ito ay may wika na tinatawag na Nipongo o Nihongo. Sige, batay sa mga letrang naghalo-halo, ano kaya ang bansang ito? Sige, ano kaya ang iyong mga sagot? Tama ba ito? Sige nga, tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Tama, ito ay ang bansang Japan. Mahusay mga bata. Ngayon naman ay dadako na tayo para sa ating ikatlong pahayag. Para sa ikatlong pahayag ay ito ay tumutukoy sa pakikipagkaibigan, pakikilahok, pagkakaroon ng relasyon o connection. Sige, patay sa mga pinaghahalong letra dyan sa screen, ano kaya ang salita o nabuong salita? Sige, ano kaya ang iyong mga sagot? Sige, tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Ito ay ang salitang ugnayan. Magaling mga bata, ito ay ang ugnayan. Ibig sabihin ay pakikipagkaibigan o koneksyon sa ibang bansa. Aba, mahusay. Ngayon naman ay dito na tayo sa pang-apat na pangungusap o pang-apat na pangungusap. Ngayon naman, ito ay tumutukoy sa pangunahing relihiyon sa bansang India. Ano kaya ito? Ano kayang relihiyon ito? Sige, tingnan natin kung tama inyong mga sagot. Aba, ito ay Hinduism. Tama, mga bata. Ang relihiyong ito ay malaking impluwensya sa paniniwala ng kultura ng mga taga-India. Sige, ngayon ay dadako na tayo sa panghuling pangungusap. Sige, para sa ating panghuli, ito ay tumutukoy sa pangunahing relihiyon sa bansang Hapon. Ngayon naman ay sa bansang Hapon. Ano kaya ito batay sa mga pinaghahalong mga letra? Sige, tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Tama, ito ay ang Shintoism. Mahusay mga bata, ang relihiyong ito ay nagbibigay halaga sa kalikasan at sa mga ninuno ng mga Hapon. Okay, mga bata, ang gagaling nyo. Tama lahat ng iyong mga sagot. At dahil dito, patuloy nating tuklasin kung paano nakipag-ugnayan ang ating bansa sa iba't ibang bahagi ng Asya. Ngayon mga bata, sa puntong ito, batay sa ating naunang aktibidad, ay meron ba kayong ideya kung ano kaya ang magiging paksa natin ngayong araw? Sige nga, tingnan natin kung nahulaan ninyo ng tama. Ang ating paksa sa araw na ito ay ang ugnayan ng sinaunang bakayang Pilipino sa ilang piling bansa sa Asya, partikular sa bansang India at Hapon. Kaya makinig ng mabuti mga bata dahil ating alamin kung paano nagsimula at ano ang naging epekto ng pakikipag-ugnayang ito noong sinaunang panahon. Ngayon, atin munang talakhayin ang bansang India. Alamin natin kung paano sila nakipag-ugnayan sa ating mga ninuno. Sige. Alam niyo ba mga bata na ang ilang bahagi ng ating kultura ay nagmula rin sa ibang bansa? Isa na rito ang kulturang Indian na nakarating sa Pilipinas sa tulong ng mga mangangalakal mula sa Indonesia. Noon, malakas ang impluwensya ng imperyong Srivijaya.
no, imperyong Tribahaya sa mga mangangalakal na ito. Kaya naipasa rin nila sa atin ang mga ninuno ang ilang kaugalian at paniniwala sa mga taga-India. At napakahalaga din ng ating ambag ng kulturang Indian sa ating wika at paraan ng pagsusulat. Kaya makikita ang kanilang impluensya sa ating papantig na pagsulat. At alam ba ninyo na humigit kumulang 350 na salitang Pilipino ay nagmula sa wikang Sanskrit, ang sinaunang wika ng India. Ilan sa mga salitang ito ay madalas pa rin nating ginagamit hanggang ngayon, tulad ng salitang diwata, sampalataya, saksi, dusa, parusa, suka, mukha, sutla, hari, ama, asawa, mahalika, mutya, kudyapi at sandata. So makikita natin dito kung gaano kalawak at kalalim ang naging ugnayan ng ating mga ninuno sa India, hindi lamang sa kalakalan, kundi pati na rin sa panitikan, wika at sa ating kultura. Sige, magpatuloy tayo. Alam ba ninyo mga bata na ang putong at sarong nakasuotan ay nagmula rin sa India? Ang mga kasuotan ng mga Igoroto ay may pagkakahawid sa mga damit ng mga Hindo. Maging ang ating barong Tagalog na itinuturing nating pambansang kasuotan ay may pagkakahawig sa kurta ng India, lalo na sa tabas at burda nito. So makikita ninyo sa larawan, no? Nasa inyong screen ngayon. Sige, magpatuloy tayo. At hindi lamang sa pananamit at wika nakikita ang impluensya ng India, mga bata, maging ang mga prutas tulad ng mangga, langka, at aratilis ay nagmula rin sa India. Pamilyar ba kayo sa mga prutas na ito? Mahusay. Isa rin ba ito sa mga paborito ninyong kainin? Tama, halos lahat sa atin ay mahilig sa mga prutas. Ibig sabihin, kahit sa pagkain ay ramdam pa rin natin ang impluensya ng kulturang Indian. Sige. At hindi lamang sa mga prutas, mga bata, maging ang mga gulay gaya ng ampalaya, patola, at malunggay. Ito rin ay nanggaling sa bansang ito. At hindi lamang sa mga gulay, pati na rin sa mga bulaklak. Sige, para sa mga bulaklak, maging sa mga bulaklak ay may impluensya rin ang bansang India. Ang bulaklak na sampagita at ang champaka ay nagmula rin sa kanila. Sige, pamilyar ba kayo sa mga bulaklak na ito, mga bata? Saan ninyo kadalasang nakikita ang sampagita? Tama, madalas itong ibinibenta, no, sa kalsada o ginagamit sa mga okasyon at debosyon. Magaling. Ayan, mga bata, alam nyo ba na ang paglalagay ng belo at cordon sa mga ikinakasal ay nagmula sa kulturang Indian. Ginagawa ito bilang simbolo ng pagkakaisa at pagiging isa ng mag-asawa na hanggang ngayon ay isinasagawa pa rin sa ating mga kasalan sa Pilipinas. At magpatuloy tayo. At syempre, hindi lang iyon, mga bata, mayroon din silang mga paniniwalang pamahiin na hanggang ngayon ay parang naririnig pa rin natin sa mga matatanda. Halimbawa, sinasabi nila na ang dalagang umaawit habang nagluluto sa tapat ng lutuan ay magkakaasawa daw ng biyudo. Naku! No? Kaya siguro dati ang mga lola natin ay laging nagpapaala na huwag kang kakanta habang nagluluto. No? Ito ay mga pagsasabi ng mga ninuno natin. Sige, para ipagpatuloy natin talakayan, mga bata. Naririnig nyo rin ba ang ganitong mga pamahiin?
Ang iba dito ay maaring hindi sa totoo sa panahon ngayon, pero ipinapakita nito kung gaano kayaman sa paniniwala at imahinasyon ang ating mga ninuno noon. At sa huling bahagi ng ating pagtatalakay tungkol sa impluwensya ng mga Indiano ay isa rin sa kanilang magandang katangian ay ang pagkamatiisin o pagiging marunong maghintay at magtiis. Sila rin ay magpapaubaya sa kapalaran. Naniniwala kasi silang ang lahat na nangyayari ay may dahilan at kalooban ng Diyos. Okay. Sige, magandang katangian, hindi ba mga bata na sa panahon ngayon ay mahalaga rin na matutunan natin ito, ang pagtitiwala sa Diyos at ang pagiging matiisin, lalo na kapag may mga hamon tayong hinaharap. Sige, ngayon pagkatapos nating alamin o malaman ang mga impluwensya ng India, ay tutungo naman tayo sa isa pang bansa na nagkaroon din ng isang malaking ambag sa ating kultura, ang bansang Japan. Okay, nandito na tayo sa pakikipag-ugnayan sa Japan. Alam niyo ba mga bata, ayon sa kasaysayan, ang mga Hapon ay nagtungo sa ating bansa hindi lamang para sa bumisita, kundi dahil makikipagkalakalan at maninirahan. Ibig sabihin, noon pa man ay may ugnayan na ang Pilipinas at mga Hapones sa larangan ng kalakalan o palitan sa mga produkto. Dumarating ang mga Hapon sakay ng kanilang mga bangka upang magdala ng mga kalakal tulad ng porselana, bakal at mga palumuti, at kapalit nito ay tumatanggap din sila ng mga produkto mula sa ating bansa gaya ng perlas, abaka at iba pang likas na yaman. Ngayon mga bata, magpatuloy tayo. Ang mga Hapon ay naninirahan sa mga lugar na malapit sa tubig tulad ng Ilog, Cagayan, Golpo at Maynila, at dahil mas madali para sa kanila ang pangangalakal at paglalakbay gamit ang dagat at ilog, ay ito ay ang kanilang pangangalakal at paglalakbay. Kaya ang relihiyon naman nila ay tinatawag na Shintoism, na nakatuon sa pagsamba sa kalikasan, mga espiritu at mga ninuno, at gayon paman ay hindi ito gaano naka-impluwensya sa mga Pilipino sapagkat noong panahong iyon ay mayroon na tayong mga paniniwala at kagaliang nakaugkat sa ating mga sariling kultura. Okay, kaya pala para sa karagdagan ay ang mga Hapon ay nakikipagkalakalan sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga produkto tulad ng portilana, bakal at mga ginto, pati na rin ang perlas. Nagkaroon din ng magandang ugnayan sa pagitan ng Pilipino at mga Hapon. Sige, at natutunan din ng mga Pilipino ang pag-aalaga ng itik at pagpaparami ng mga isda. Sige, patutuloy natin. Natuto din natin magpanday ang mga Pilipino, kaya nagawa sila ng iba't ibang uri ng kagamitan sa paggawa. Maging ang paggawa ng alahas ay natutunan din natin sa kanila ng mga Hapon. At sa huling dagdag pa dito ay ang mga negosyong tinggian o tiyanggian, ang pagtatabas ng balat ng hayop at ang paggawa ng sandata. Itinuro din ang paggawa ng katad mula sa balat ng usa, na naging mahalaga sa paggawa ng mga gamit tulad ng sinturon, sandalyas at bag. Kaya pala ito pala ay galing sa mga hayop. At sa huling bahagi mga bata ay namana din natin mula sa mga Hapones ang magandang kaugalian ng paggalang at pagpapahalaga sa mga nakakatanda tulad ng pagmamano
at magalang na pagsasalita katulad din ng ibang lahi. May ilang Hapones noon na nakapangasawa ng mga Pilipina kaya't nagkaroon ng paghalo-halo ng kultura at tradisyon na mas lalo pang nagpayaman sa ating pagka-Pilipino. Okay, at diyan natatapos ang ating aralin ngayong araw mga bata. May naway nadadagan ang inyong kaalaman tungkol sa naging ugnayan ng Pilipinas sa India at sa bansang Japan at kung paano ito nakaapekto sa ating kultura at pamumuhay. Kaya tandaan na bawat ugnayan ng ating nabubuo ay nagdadala ito ng bagong kaalaman, kaugalian at pagkakaibigan na nagpapatatag sa ating pagkatao bilang mga Pilipino. Muli ako si Binibini Jo na nag-iiwan ng paalala na ang pag-aaral ay nakaraan ay susi sa pag-unlad ng kinabukasan. Hanggang sa muli mga bata, magandang araw at paalam.